Good morning. Tara, basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 03 December 2024. Nandito na tayo sa aklat ng ang mga gawa ng mga apostol. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Basahin muna natin yung panimula. Ang aklat na ito ay karugtong ng magandang balita ayon kay Lucas. Ang pangunahing layunin ng aklat na ito ay ilahad kung paano pinalaganap ng mga unang tagasunod ni Jesus ang magandang balita sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Chapter 1 verse 8. Ito ang kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano na nagsimula sa bansang Hudyo hanggang sa naging isang pananampalatayang lumaganap sa buong daigdig. Sinikap ding ipakita ng mga akda na ang bagong pananampalatayang ito ay hindi isang pampolitikang samahan na naghihimagsik laban sa Imperyong Romano, kundi ito ay katuparan ng relihiyon ng mga Hudyo. Ang mga ng mga apostol ay nahahati sa tatlong bahagi na naglalarawan ng paglaganap ng magandang balita at ng pagtatayo ng iglesia. Number 1, ang pasimula ng Kristyanismo sa Jerusalem pagkatapos umakyat sa langit si Jesus. Number 2, paglaganap nito sa iba't ibang panig ng Palestina. At number 3, patuloy na paglaganap nito sa mga baybayin ng dagat Mediteraneo hanggang sa lungsod ng Roma. Ang binibigyang diin sa aklat ng mga gawa ay ang pagkilos ng Espiritu Santo na bumaba sa mga apostol at sa mga mananampalatayang natitipon sa Jerusalem noong araw ng Pentecostes. Siya ay patuloy na pumapatnubay at nagpapalakas sa iglesia at sa mga pinuno nito sa lahat ng pangyayaring iniuulat dito. Ang buod ng mensahe ng Kristyanismo ay napapaloob sa ilang sermon sa aklat na ito. Sa pamamagitan ng mga salaysay na nakatala sa aklat na ito ay ipinapakita ang kapangyarihan ng magandang balita sa buhay ng mga mananampalataya at sa pagsasamahan sa iglesia. Nilalaman, paghahanda para sa pagpapatotoo. Chapter 1 verse 1 to verse 26. Letter A, ang huling utos at pangako ni Jesus. Chapter 1 verse 1 to verse 14. Letter B, ang kapalit ni Judas. Chapter 1 verse 15 to verse 26. May kapalit si Judas, guys. Yung nagkanulo kay Jesus kasi 'di ba nagpakamatay yan. So ibig sabihin may kapalit siya. Ang pagpapatotoo sa Jerusalem, chapter 2 verse 1 to chapter 8 verse 3. Ang pagpapatotoo sa Judea at Samaria, chapter 8 verse 4 to chapter 12 verse 25. Ang ministeryo ni Pablo, chapter 13 verse 1 to chapter 28 verse 31. Letter A, ang una niyang paglalakbay sa pangangaral, chapter 13 verse 1 to chapter 14 verse 28. Ang pulong sa Jerusalem, chapter 15 verse 1 to 35 verse 35. Letter C, ang ikalawa niyang paglalakbay sa pangangaral, chapter 15 verse 36 to chapter 18 verse 22. Letter D, ang ikatlo niyang paglalakbay sa pangangaral, chapter 18 verse 23 to chapter 21 verse 16. Letter E, ang pagkabilanggo ni Pablo sa Jerusalem, Caesarea at Roma, chapter 21 verse 17 to chapter 28 verse 31. So ibig sabihin hanggang chapter 28 verse 31 lang yung nilalaman ng aklat ng mga gawa, guys. So basahin na natin ang mga gawa, chapter 1 verse 1. Mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula, verse 2, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit.
Bago siya umakyat, ang mga apostol na kanyang hinirang ay pinagbilinan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 3, sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya ay talagang buhay. Siya ay nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Buti hindi nalaman ng mga pumatay sa kanya, guys, na nabuhay si Jesus. Konti pa mapatay na naman. Ayan, nagpapakita siya sa mga alagad niya. Okay. Ulitin ko yung verse 3. Ang mga gawa, chapter 1, verse 3. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya ay talagang buhay. Siya ay nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Verse 4, samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama, ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Verse 5, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Gawa chapter 1 verse 6. Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Verse 7, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Verse 9, pagkasabi nito si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Verse 10, sila'y nakatitig sa langit habang siya iniaakyat sa langit, habang ano-ano'y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. Verse 11, sabi nila, kayo mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Dito na tayo sa Aklat ng Gawa, chapter 1, verse 12, ang kapalit ni Judas. Gawa chapter 1, verse 12, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Verse 13, okay guys, nandito na tayo sa Aklat ng Gawa, chapter 1, verse 12, ang kapalit ni Judas. Gawa chapter 1, verse 12, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Verse 13, pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Verse 14, lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin kasama ang mga babae. At si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Napansin nyo guys, hindi kasama na yung ama niya na si Jesus, yung asawa ni Maria. So, lagi na lang puro babae ang binabanggit. Okay, verse 14, lagi silang nagsasama-sama sa panalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Verse 15, makalipas ang ilang araw nang nagkakatipon ang may 120 kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. Verse 16, mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Verse 17, si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Verse 18, ang kabayaran
Sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa, doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Verse 19, nabalita iyon sa buong Jerusalem, kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama, sa kanilang wika na ang kahulugan ay bukid ng dugo. Verse 20, sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat na mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag ng tirahan nino man. Nasusulat din, ibigay sa iba ang kanyang tungkulin. Verse 21 to verse 22, kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya isa sa mga kasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Hesus mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. Verse 23, kaya't pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. Verse 24, pagkatapos sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili. Verse 25, upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Verse 26, nagpalabunutan sila at si Matias ang napili, kahit siya ang nadagdag sa 11 apostol. Bukas na itong chapter 2, guys. 04 December 2024. Bye everyone. God bless.